At sa puntong ito, makakausap po natin si Sir Arwin Serrano, National Coordinator ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV tungkol sa mga gagawin po nilang pagbabantay din sa mangyayari nga pong barangay at sangguniang kabataan elections. Magandang umaga po muli, Sir Arwin, at maraming salamat, Doc, for sharing us your time at accepting our invitation. Bati po muna, Doc, sir. Yes, magandang umaga sa iyo, Mon, at ganoon din sa ating mga tagapakinig at sa inyong programa. At nandiyan ka pala sa sa Maguindanao. Nandiyan din kasi sir. ako. Dito tayo nagkita Dito tayo nagkita rin, sir, nung time ng plebiscite, kung maalala mo. Yes, yung plebiscito. Sir, una sa lahat, gaano karami ang volunteers po ninyo ngayong BSKE at saan-saan niyo po ito ipinakalat? Yes, migit kumulang between 250 to 300,000 at nationwide yan, except for few provinces na wala kaming presensya. Pero marami-rami na rin po yun. Talagang bakit po ganun karami? Ano ba ang nais pong tutukan ng PPCRV po this time selection ng barangay at sangguniang kabataan? Well, para sa akin kasi, Mon, ito ang pinakamahalagang halalan sa lahat. Kasi katulad ng mga narinig ko sa mga pakikipanayam mo kanina sa ating mga callers, ang lahat ng mga kailangan natin, yung mga delivery of basic services, lahat ng mga hinaing at reklamo natin, di naman tayo dumidiretso sa Malacanang o sa Kapitolyo o kaya sa munisipyo at City Hall. Pagkus, dumudulog tayo sa barangay hall natin. At doon pa lang, lahat ng mga nais na mangyari at gawin ng ating mga barangay officials ay pwede nang mangyari at gawin sa ating po mga barangay at pamayanan. Kaya kung tayo ay maghahandog ng isang matalinong boto, pinag-isipang mabuti, sinuri yung mga plataforma ng mga kandidato, pinakinggan at talagang kailangan sundan natin na talagang tutuparin yung mga pinangako ng ating mga kandidato na nanalo, magiging maganda, maayos at magiging kaaya-aya ang ating mga pamumuhay sa ating mga respective barangays. Too early to tell, sir, no? Baka po may mga initial po kayo mga natatanggap po na reports na talagang dapat tutukan po ng COMELEC sa inyong pagbabantay po sa mangyayaring halalan for today. Yes, too early to tell, pero sana wala tayo talagang magiging anumang uri ng karahasan o hindi mga magagandang pangyayari na mangyayari ngayon at hanggang makatapos. At ang tanging mga nakukuha ko lang ng mga impormasyon ay yung mga nagtatayo na ng mga ilang mga tables at mga parang mga tent yung ating mga kandidato at supporters ng kandidato. At ang sinasabi ko nga sa aming mga volunteers ay ito'y ipagbigay alam agad doon sa mga pulis na tumutulong din sa ating mga pangyayari sa gagawing halalan nga ngayong araw na ito. At nawa, wala tayong mga bata, maliliit na bata na siyang ginagamit nila para mamudmod ng sample ballots kasi bawal na kasi ang mga kampanya at isang uri ito ng pangangampanya yung pagdidistribute ng mga campaign materials o kaya mga sample ballots. At hindi dapat ito tatanggapin ng ating mga botante papasok sa loob ng kanilang mga voting centers kasi magiging kasapakat sila sa isang illegal o bawal na gawain. Sir, anong pinakababantayan ninyo bukod dyan sa mga possible na yan, na mga magbibitbit ng bata, yung mga tents na alam yung bawal,
Anong pinakababantayan nyo sa mangyayaring botohan na ito? Well, babantayan namin yung sa simula pa lang kung merong mga kasi meron kaming voters assistance desk. At dito, tumutulong kami upang magabayan yung ating mga botante, lalo-lalo na yung ating mga vulnerable sectors voters. Katulad ng mga senior citizens, buntis, at mga PWDs. At bukod doon, meron kaming mga precinct poll watchers sa bawat voting precinct na kung saan titingnan namin yung mga magiging proseso at magiging kilos ng ating pong mga botante. Ganon din kung merong pang mga ilang mga watchers ng kandidato na mag-attempt na magkampanya sa pamagitan ng pagbulong or maybe pag-aabot ng mga nadala-dala nilang sample ballots. So yan yung mga ilang babantayan namin hanggang sa makapagtapos na yung mga bilangan sa bawat voting precinct at dali na ito sa kanyang mga canvassing centers at doon din ay tutungayan din namin kung ano yung gagawing tamang proseso ng ating mga canvassing board members at hanggang sa maiproklama yung mga nanalong mga kandidato both for SK and barangay. Tama. Siguro sir, panghuli na lamang, panawagan po ninyo ng PPCRV para po sa mga botante, pati na rin sa mga kumakandidato ngayong mismong barangay at SK elections na nga po. Para sa ating mga kandidato, nakatapos na po nung makalawa ang ating pong official 10-day campaign period. Papasalamat din kami dahil talagang marami sa inyo ang talagang sumunod sa maigpit na mga tagubilin at dapat ipagpatupad sa ating provision sa ating Omnibus Election Code at sa Fair Elections Act. At naging maayos naman ang naging proseso ng pangangampanya ninyo at nawa patuloy kayong magdasal at kung kayo'y pala rin na manalo, naway gampanan ninyo yung dapat ninyong tungkulin bilang aming mga barangay officials. Para naman sa ating mga volunteers at ganoon din sa mga botante, naway tayo ay nakapagsuri na, nakapaglista na ng ating pong mga iboboto at ilalagay ng mga pangalan sa ating balota. At sa akin laging sinasabi, sa simpleng voters education, ito po ay yung KKK, parang katulad sa Katipunan. Ano po yan? Karakter, kakayahan, at katapatan. Sa tatlong K na ito, sa tatlong K na ito, mas madali tayong magagabayan sa ating pong pagpili ng mga nararapat na kandidato na iboboto natin. At pagdasal din natin ang ating gagawing pagboto, pagdasal natin ang gagawing botohan, hindi lang sa ating barangay, sa ating munisipyo o lungsod, sa probinsya, kundi ganoon din sa buong bansa. At nawa itong mga tinaguriang mga red or orange category ay wala naman talagang madagdag pa na anumang uri ng karahasan at bagkus ay magkaroon tayo ng maganda, maayos at matiwasay na halalan.